Ito na mga bata, ito na mga yes friend ng ating kwentong lang kwenta nung isang araw na pinamagatang ang lokong kabayo. Ang lokong kabayo. Nung isang araw, sa isang malayong lugar ay merong nagtatravel na isang lalaki kasama ang kanyang kabayo. At ang sabi ng kabayo, anong sabi ng kabayo? Ya! Tigidig! At napansin ng kabayo na mabigat ang kanyang bitbitin. Ano ba yung bitbit ng kabayo? Ang bitbit ng kabayo ay mga asin. Uy, asin. Merong dalawa na malapit sa kanyang paa sa harap at dalawa ding sako sa may paa niya sa likod. Yeah. Kasi apat ang paa ng kabayo. Tama. At ngayon ay nabibigitan siya sa apat na sako ng asin. Pero syempre wala siyang magawa. Kaya naman, nung sila ay pumunta na doon sa may sapa, ay merong nangyaring hindi maganda. Naku, anong nangyari? Nadapa si kabayo! Ano ang sabi ni kabayo? Ya! Ya, tigidig! Ouch! Ang arte? Nadapa si kabayo. At nabasa ang dalawang sako! Uy, nabasa ang dalawang sako ng asin. Correct. At nagpagpag lang yung kabayo at tinanong siya ng kanyang amo. Ano sabi ng kanyang amo? Hey dude, are you okay? Ano sabi? Hey dude, are you okay? Ang sabi ng kabayo. Ano ang sabi ng kabayo? I'm fine, thank you. Ngayon ay umalis na yung kabayo doon sa may sapa at nalaman ng kabayo na feel niya, naramdaman niya na gumaan na ang dalawang sako. Ay oo, no? Gumaan na yung dalawang sako kasi nabasa. Correct! Nabasa na yung asin kaya natunaw. Ngayon, sabi ng kabayo, now I know. Now I know kung paano papapagaanin ang aking mga bitbitin. Yari ka sa akin, amo! Yari ka sa akin, amo. Nakakita ulit itong si kabayo ng isa pang sapa sa kanilang paglalakbay. At alam mo ba, Rico Panyero, mga bata, kung ano ang ginawa ng kabayo? Ano ang ginawa ng kabayo? Lumusong siya doon sa sapa. Naku. Kaya naman nabasa din ang natitira pang dalawang sako ng asin. At napansin ng kanyang amo na mukhang may binabalak talaga tong kabayo na to. Kaya sabi ng amo sa kabayo, yari ka sa akin. Yari ka sa akin mamaya, kabayo. Ang sabi naman ng kabayo. Sabi ng kabayo. So, magaan na ang bit-bit-bit-bit ng kabayo. Dumaan sila sa isang bayan. Uy, sa isang bayan. At sa palengke ay bumili ang kanyang amo ng mga sponge. Uy, sponge! Correct, mga espongha. At nilagay niya yun doon sa likod ng kabayo. At 4 na sako ng mga sponge. Ngayon, ang sabi ni kabayo, alam ko na kung paano ito pagagaanin. Umalis ang amo at ang kabayo. At ang sabi ng kabayo ulit, ya, tigidig! Dadaan ako ulit sa isang sapa. Nakadaan sila sa sapa at nilublob ni kabayo ang 4 na sako ng sponge. At alam mo ba, Rico Panyero, mga bata, ang nangyari? Ano ang nangyari? Lalong bumigat
ang bit-bit ni kabayo. At ang sabi ni kabayo, Sabi ni kabayo, "It's so heavy!" It's so heavy, ang bigat. At pinagtawanan siya ng kanyang amo. paano yung tawa ng amo? Buti nga sa'yo. Yan ang ugali mo, ha? Na, loko. Loko ka kasing kabayo ka. Tinan mo, sayang yung asin. Dinublog mo dun sa sapa, kaya ayan. Ayan ang nangyari sa'yo. Ang sponge, kapag yan ay nabasa, bumibigat, sumisip-sip. Sumisip-sip ng tubig. Kaya mga bata, ang aral dyan ay huwag kang mapanglamang. Ganun ba yun? Ganon. Ganun ba yun? Correct, huwag kang manloloko. Hindi katulad ng iyong mga binoto. Ano na naman yan? Hindi katulad ng mga binoto mo na may sinasabi na gagawin dito, gagawin dyan, pero nanalo. Ha! Tignan na lang natin. Tignan natin kung may gagawin niyang pinanalo mo na kandidato. O yan, dami mo sinasabi. Di ko kwento ka lang. Ay, susunod na! Sexy Megan! Sexy Megan na! Ano? Tingnan natin yung mga binoto mo na nanalo kung may gagawin yan. Nakasama niyo, Rico Panyero. At Marshall, tingnan natin.